May pinagkatiwala sa atin dito na grass cutter. Hindi na umaandar. Yan. Subukan natin kung kaya pa natin itong paandarin. Bali para din siyang motor, kaya nga lang may kaliitan yung makina. Pero yung spark plug niya, kasing liit lang siya ng spark plug ng scooter na tulad ng sa Mio, yung A7TC. Kaya kakalasin ko at i-check ko kung gumagana ba yung kanyang spark plug. Kasi nga itong grass cutter na to, hindi na siya umaandar. At ilang araw na din daw na hindi nagagamit. Noong una daw kasi pumupugak to, tapos natuluyan na, ayaw na mag-start. Yan. Check muna natin yung kanyang spark plug kung may spark. Maganda yung pwesto niya kasi medyo madilim, makikita natin yung kanyang kuryente. Switch on. Tapos dito nga pala sa wire, inaayos ko na itong wire ng kanyang switch kasi kanina parang ano na yung isa, putol na, parang lagot na yung wala. Ayan, may spark naman siya, oh. Okay naman yung spark, malakas. Yan. Pero ayaw niyang umandar. Ang pag-check nito para din naman sa motor na una muna kuryente, tapos ine-next natin yung kanyang spark plug. Balik ko lang muna to. Nakagawa na rin ako ng mga ganitong kaliliit na makina dati, pero sa mga ano yon, yung generator, kasi nung nasa kabilang shop pa ako, may mga nagpapagawa sa akin ng generator na gasoline engine din. Naayos naman natin. Ang kaibahan nga lang sa generator, sa carb nila, kasi itong carb ng grass cutter ay diaphragm type. Para din siyang piston pero diaphragm type. Pahigop yung ano niya, yung sa gas. Yan. Tanggalin muna natin kasi madumi na eh. Check natin mamaya kung kaya natin pasampahin yung gas. Kasi tansya ko dito, ayaw sumampa ng gas dun sa taas, hanggang dun sa ilalim lang. Baka yung kanyang diaphragm nagkaroon na ng problema, kaya ayaw umakyat ng gasolina sa mismong butas ng carburetor, para madali siyang matanggal. Yan. Ang dumi, oh. Ito yung carb niya. Maliit lang yung carb, baka piraso lang. Yan. Kailangan matanggal natin itong gasket. Yan, buo pa naman yung gasket, pwede pa natin siyang gamitin mamaya. Okay, kalasin ko naman tong kanyang switch at saka yung cable sa throttle cable. May throttle cable din to, medyo maiksi nga lang yung clearance, hindi katulad sa mga motor na nakailang ikot. Ayan, oh. Yan, nakasabit lang siya dyan. Kalasin natin to, tapos itong mga hose. Ayan, may gasolina naman pala doon sa reserve, kaso ayaw talagang umakyat. Ito na siya mga kahusay, tanggal ko na. Hindi natin siya pwedeng linisin ng brush yung loob, no, kasi baka mayroong mga damage. Gagamit tayo dito ng cotton buds. Pero dito sa labas, gagamitan natin siya ng paintbrush para malinis natin to. Sobrang liit niya, no, kakapiraso lang. Yan, may gas yung reserve niya sa ilalim, yung pinaka silicone ano lang siya, parang goma na plastic bottle, parang ganon yung ilalim, yung silicone. Yan, ito yung mga bolts, yan yung mga screw, dalawa sa taas, sa ilalim. Yan, tingnan nyo, pagkumparahin natin dito sa bote ng gear oil, ayan, oh, wala pa siya sa kalahati, ganon siya kaliit. Yan, linisin muna natin siya para maganda kapag pinaklas natin, malinis na. Subukan natin paandarin kung aandar kapag nalinis na natin to. Ayan, oh.
Dami ng totong, naglibag-libag na. Yan, malinis na. Pwede na natin siyang baklasin, isa-isa. Oh, para na ulit siyang bago. Galing nga lang nung gasolina niya, hindi na tatapon kahit baklas na. Haba ng tornilyo nito. Mas mahaba pa yung tornilyo ng ganitong carb kaysa doon sa karburador ng ating mga motor. Ito yung sa diaphragm. Yan, itong dalawa. Ito yung problema niya. Ayan, para lumutong. Ito kasi yung bobomba papunta doon sa taas kapag humigop na yung gas niya. Yan, bobomba yan. Ako yung gasket. Ayan, dumi. Barado yung gitna. Okay, tanggalin natin muna yung pinakang piston. May parang piston to, piston type. Yung parang karayom na sumasarado doon sa butas. Para pag humigop ng galing sa ilalim, may stuck niya doon sa gitna. Tapos ibabato naman ng gitna papunta doon sa diaphragm, at yung diaphragm yung magbibigay ng supply ng gas papunta sa loob ng makina, ng block. Ito yung piston niya, may karayom din niya sa gitna. Yan, gumagalaw yung karayom na yan. Kapag hinihila mo yung throttle cable niya, tataas yan, ihila yan pataas. Pero wala dyan yung problema, nando sa diaphragm. Just sa may parang gasket na manipis, lumutong na siya. Yan. Yan, matutong na rin siya. Yan. Ilinisin natin mabuti yan. Late lang ng butas. Baka nga yung karayom na pantahi, hindi pa magkasya sa butas. Ito sobrang liit. Yan, ito yung may problema, yung gitna. Tsaka yung isa. Yan. Malinis na. Malinis na siya, Ganito yung ginawa ko sa kanya, yan, Cotton buds lang yung kasya talaga. Kasi pag basahan, ano man yung ginamit natin, hindi kakasya. Yan, sige pa nga yung cotton buds, Yan, ganyan ko lang siya, Tapos yung butas sa ilalim, kailangan malinis na rin yan. Yan, nahanginan lang natin yan para matanggal yung mga barado. Wala naman problema dito sa ibabaw ng carb. Tsaka dito sa kanyang middle, walang problema dito. Hindi ko lang sure kung kaya pa natin paganahan yung diaphragm kasi lumutong Lumutong. Yung itsura ng diaphragm niya parang ASB ng Euro 3 na motor, yung air sanction valve, parang ganon. Ito, yan parang ASB siya na kinonvert sa diaphragm na carb. Ito, malutong na, parang hindi ko sure kung kaya pang paganahin, pero nagpapump pa naman itong kanyang pinakang pump. Ito, yan, pump yan, tawag yan. Yan, may screen siya. Yan yung magsasala ng gas, tapos bobombahin na may spring kasi ito dito. Hindi ko nga lang napakita sa kanya yung kinalas ko kanina. Bale yung gitnang kontil na yan, nandito yung nakapatong sa pump. Yan, bumobomba-bomba yan dyan. Kapag nakahigop na ng hangin yan, magko-close bigla yan para magsasara, magbubukas yan, tapos ihigop na ng gas galing do sa tangke sa ilalim. Ito yung problema niya, yan, mahina siyang bumomba dito kasi yan nakalagay. Yan, nakaganyan yan pwesto niya. Hangin yung nagdadala sa kanya para makapag-imbak ng gas na ibibigay naman nung yan. Dito niya ini-imbak yung gas, tapos diretso to sa maliit na butas. Ang hirap gawin ng ganitong carb, ang liit kasi. Yan, nabuo ko na. So testing natin. Lagay ko muna tong o-ring, baka makalimutan natin yung o-ring na to. Testing natin kung kaya ba natin paandarin gamit itong carb pa rin na to, na may diferensya yung diaphragm.
Subukan natin. Linisin ko muna itong manifold dyan. Manifold dyan, maliit oh. Tingnan natin kung kaya natin paandar rin to. Yan, okay na mga kausay. Ating napaandar na. Yan oh. Maganda na yung tunog. Bantay mo. Bantay mo. Pag lalapit ko sa harap, naikot yun.